Ang video na ito ay 5 kilowatt grid tie with sensor limiter. Isahan natin sa grid o sa poste ng distribution utility. In general, yung wiring connection ng bahay natin ay ganito. Yung wire na galing sa poste ay nakakonect sa meter. Then after sa meter ay nakakonect naman ang wire sa main breaker. After sa main breaker, yung iba ay may distribution breaker pa. Yan ay depende sa setup. So i-direct na lang natin ang setup from breaker to outlet or load. In general, ganito ang flow ng setup na sa wiring sa bahay. Ngayon, ang setup naman sa solar, ang ginamit nating solar ay ang Trina Solar na 330 watts at meron tayong 16 pieces na solar panels. 8 panels bawat string or bawat array. O ito ang original setup ng ganitong klase, dalawang string. Ang gamit natin inverter ay Solis 1P5K 4G model, 5 kilowatts na grid inverter. Sa ilalim ng inverter, may makikita tayo mga terminals, connectors na ginagamit sa ating pag-install. Ito ay para sa city sensor. Ito naman ay para sa panel, string number 1 at string number 2. Switch. Ito ay COM para sa Wi-Fi, dongle, or Wi-Fi data logger stick. At yan naman ay para sa grid connection. Sa wiring ng panel ay may lalagay tayo ng 16 amperes na DC breaker. Ang inverter ay mayroong operating voltage range at rated input voltage. Ang rated DC input voltage ay 330 volts. Ang working voltage range naman ng ating inverter ay between 90 to 520 volts. Ang ating solar panel ay may maximum power voltage na 37.4 volts na BMP. At kapag nagsishears tayo ng connection ay nag-a-tap ang voltage, kaya ang total ng bawat string natin sa kada panel ay 299.2 volts. So pasok siya sa range na operating voltage ng inverter. Pero mas mababa lang ng konti sa rating DC voltage ito na 330 volts. Pero okay na rin yan. Konti na naman ang diferensya. Sa bawat string ay mayroong open voltage current na 45.8 volts, PMP natin 7.4 volts, short circuit current na 9.28 amperes at ang IMP ay 8.83 amperes. Tandaan, nasa series connection, ang voltage ay nag-add up at ang current ay hindi nagbabago. So, ibig sabihin, ang current ng bawat string ay fixed. Ang voltage nito ay tumataas kapag sa series connection. Ang current nito ay hindi nagbabago. Ang maximum input current ay 11 amperes. So, pasok sa specification ng inverter. Tapos natin i-connect sa breaker, ay i-connect natin ang unit line papunta sa input ng input 1 at input 2. For safety, paglagay tayo ng surge protection device. Sa connection ito, i-jumper mo lang, ipaparallel connection mo lang ang DC SPD protect. Ipaparallel mo lang sa breaker at i-ground. O kahit na naikabit na ang panel sa grid tie inverter ay hindi pa gana ito. Wala pa kasi siyang kuryente na galing sa grid dahil kailangan ng grid tie inverter yan. So dito gagamit tayo ng 32 amperes na breakers at i-connect natin ang ating line ng grid papunta sa ating 32 amperes na breaker papunta sa inverter.
Dahil dito, kailangan mo sa connector. Pero kasama naman yan sa unit at manual din yan kung paano ikabit. At ganun din, dapat ground. Same din sa DC, maglalagay din tayo ng AC protector or protection na AC SPD o Surge Protective Device. At tapos, ilalagay din natin ang CT sensor, i-install din natin ang sensor at dapat tama ang posisyon ng araw para mag-function na yan tama. Dapat ang araw ay naka-align o nakaturo sa line ng grid. And then, i-connect mo ang terminal ng sensor papunta sa city. Ngayon, sa hindi pa nakakaalam, ang flow ng kuryente, kapag hindi pa naka-on ang ating inverter, ay papasok ang supply papunta sa bahay. At ang sample natin dito ay ang electric fan. Pag on na electric fan, dahil na ang kuryente galing sa grid. At kapag ini-on na ang AC breaker, pupunta inverter, papasok na ang kuryente sa inverter at magti-trigger na ang inverter. Naka-standby lang ang power niyan, mag-harvest ng kuryente na DC supply, papasok yan ang supply na DC, i-convert ng inverter yan papunta sa AC, palabas ng output ng magamit ng load. At ang kuryente na yan ay minomonitor ng CT sensor at nagbibigay ng feedback sa inverter. Sa ganitong setup, dapat ang output ng inverter ay ordinary sa load ng bahay at sana hindi sobra. Meaning, kapag na-agree tayo setup ka, wala pang net meter, ay dapat naka-on ang export limiter na inverter para limited lang din ang output ng inverter according sa demand ng load sa bahay. Kapag hindi naka-on at malaki ang load ng solar, ay ang mangyayari ay ang sobrang kuryente ay pupunta sa grid. At dahil sa isang direksyon lang ikot ng ating meter, kahit papalabas na ang kuryente sa grid, ganun pa rin ang ikot ng meter. At mangyari yan, mariread pa rin yan ng ating meter na use at marireadjust pa rin yan na consumption. Kaya ito ang purpose ng CT sensor. Minomonitor nito ang konsumo ng kuryente para hindi sosobra ang output ng ating inverter, na hindi sosobra at nakalimit ang export. At in case naman nakulang ang power ng inverter, automatic naman papasok ang kuryente na galing sa grid. Depende sa tool laki o pangailangan ng load. Ang mag-sustain ay ang grid. Ngayon, sa net metering naman, kapag na-approve na ang yung net metering, kailangan mo i-apply yan. Kapag na-approve na yan, ang net metering mo ay papalitan yan ng provider ng ating provider. Tatanggalin na yung luma, papalitan na ng bago. At sa iba naman, ay iba i-required pa ang generation meter. Kailangan pa rin nila yan, yung ibang provider. Kaya medyo malaki ang gastos kapag ka nagpa-upgrade ka ng metering. Pag naka-metering, at kapag kaya naka-apply na at may meter na kayo, may metering na, i-off na natin ang off limiter sa setting na inverter para yung inverter ay pwede na makapag-output sa maximum performance nito. Kaya kapag balita ang load sa bahay, malaki ang load ng ating panel, ay pwede na tayo mag-out o magbenta sa labas. Pag activated na ang metering, ganyan na ang magiging takbo. Ang sobrang kuryente ay ilalabas na niya papunta sa grid at yun ang babayaran ng distribution utility. At ang bayad doon ng ating utility ay i-credit naman sa ating mga bill. Pero tandaan, hindi pareho ang charge ng import at export. Mas mura ang exported energy, ay halos kalahati lang ang presyo niyan base sa kanilang patakaran.
Yan po ang full operation ng ating grid tie 5 kV inverter with limiter sensor. Maraming salamat po. Bye-bye.